Dahil si Jordan at Emily lang ang nasa sasakyan, si Emily lang ang babae doon. Kaya halatang si Emily ang sumagot ng telepono. Samantala, sa kotse, Emily, nagulat din si Jordan. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Emily si Dragon ng ganoon kahigpit. Tanong ni Jordan, ayaw mo bang hanapin si Ji Chang-wook? Nakatingin sa kanya na nakatulala, bumulong lamang si Emily, hindi, gusto lang kitang makasama ngayon. With that, hinalikan ni Emily si Jordan. Makalipas ang 1 oras. Tinawag ni Jordan si Dragon. Baliin ang bintana. Agad na binasag ni Dragon ang bintana sa harapan at bumaba si Jordan sa sasakyan. Puno ng pawis si Jordan. Ang mga bintana ay sarado sa kotse at ang susi ay tinanggal. Hindi niya mabuksan ang aircon at nasusunog siya. Ngunit iba ang nag-aapoy sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na siya ang magiging unang lalaki ni Emily. Bilang flight attendant, outgoing personality si Emily at marami siyang kilala na kaibigan ng opposite sex. Akala ni Jordan ay nagkaroon na siya ng lalaki. Tila si Victoria, bilang kanyang nakatatandang kapatid, ay tinuruan siyang mabuti. Marahil ay may mga karelasyon na si Emily noon, ngunit hindi siya madaling makatulog sa mga lalaki. Pero paano ngayon haharapin ni Jordan si Victoria? Buntong hininga, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mahanap ang kinaroroonan ni Victoria at makita siya, ngunit sa huli ay natulog ako kasama ang kanyang kapatid. Hindi ko na alam kung paano ipapaliwanag kay Victoria ang tungkol kay Lauren, at ngayon. Napuno ng kalungkutan si Jordan. Siyempre, ang kalungkutan ay kadalasang dahil sa pagkakasala. Kahit sinong lalaki ay magiging napakasaya na magkaroon ng isang top-notch air stewardess tulad ni Emily. Si Jordan ay isang normal na tao. Hindi niya masabi na wala siyang nararamdaman para kay Emily. Napansin ni Dragon ang masalimuot na emosyon ni Jordan at naglakad siya pasulong. Guro, sinalungat ni Salvatore ang iyong kagustuhan at ikinulong ka sa kotse. Sa palagay ko hindi mo kayang panatilihin ang gayong subordinate. Nagmamadaling lumapit si Tim para makiusap para kay Salvatore. Mr. Jordan, ginawa iyon ni Salvatore para sa iyong kapakanan. Hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa iyo. Mr. Jordan, patawarin mo siya. Samantala, lumuhod si Salvatore sa lupa na nakangiti. Mr. Jordan, nagkamali ako. Pakiusap, parusahan mo ako. Gayunpaman, hindi ko pinagsisisihan ang aking mga aksyon. Hindi ko maaaring hayaang bigyan siya ni Miss Emily ng unang pagkakataon sa South Korean na iyon. Sinipa ni Jordan si Salvatore at galit na sumigaw, kahit gusto mong pilitin kaming dalawa ni Emily, iwan mo lang ang susi. Walang aircon sa sasakyan. Gusto mo bang mamatay ako sa init? Noong una, nag-aalala si Tim na parusahan ng matindi ni Jordan si Salvatore. Gayunpaman, napangiti siya nang marinig iyon. Sa katunayan, hindi intensyon ni Jordan na parusahan ng matindi si Salvatore o tanggalin siya. Si Salvatore ay isang tapat at masipag na tao. Alam din ni Jordan na laging nasa likod niya si Emily. Bagaman gusto ni Salvatore si Emily, binalaan siya ni Jordan na siya ay isang subordinate lamang. Hindi siya pinapayagang magkaroon ng anumang hindi tamang pag-isip tungkol sa kanya. Bilang resulta, naiintindihan ni Jordan ang mga aksyon ni Salvatore. Sinipa si Salvatore sa lupa, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Muli siyang bumangon at sinabing may nakakalokong ngiti, I'm sorry, Mr. Jordan. Naging pabaya ako. Sa susunod na mangyari ito, tiyak na bubuksan ko ang aircon para sa iyo bago umalis. Bang! Sinipa ulit siya ni Jordan. Next time. Malapit na tayong magkita ni Victoria. I can spare you pero kung ayaw ni Victoria, huwag kang magmakaawa sa akin. Nagtanong si Dragon, Master, alam mo ba kung nasaan sina Miss Victoria at Mr. Jemmy? Tumango si Jordan. Tinanong ko si Emily kanina. Nasa Deadman's Island daw sina Jemmy at Victoria. Mukhang nalilito si Tim. Anong klaseng lugar ang Deadman's Island? Mukhang nakakatakot. Nagbago rin ang ekspresyon ni Salvatore. Narinig ko mula kay Pablo na ang lugar na iyon ay parang isang tigang nakaparangan. Ang pinakakaraniwang bagay doon ay mga bangkay. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Dragon. Kanina pa ako nandoon. Master, dapat ba tayong umalis kagad? O maghintay ng kaunti? Habang nagsasalita si Dragon, sinulyapan niya ang Big 8. Nasa sasakyan pa rin si Emily. Nagmamadaling sinabi ni Salvatore, huwag magmadaling pumunta sa Deadman's Island.
Hayaan mo si Mr. Jordan at Miss Emily na pumunta dito ng ilang beses pa. Makakapaghintay tayo. Wait, Noy asked. Inilibot ni Jordan ang kanyang mga mata kay Salvatore. Binigyan ko pa ng gamot si Emily. Mas magaling na siya ngayon. Pumunta na tayo agad sa Deadman's Island. Sinagot ng Dragon, Salvatore at team ang sabay-sabay. Hindi nagtagal, lumipad si Zephyr 3 sa stealth mode at lumipad patungo sa karagatang Atlantiko. Umupo si Jordan sa marangyang upuan sa eroplano na may hawak na mapa. Kasalukuyan niyang inestratehiya ang plano ng labanan kasama si Dragon. Biglang isang mahinahon at propesyonal na boses ang narinig. Sir, gusto mo ba ng tsao kape? Tumingala si Jordan. Si Emily iyon. At saka, nakasuot siya ng uniforme ng flight attendant. Masasabing tumaas ng hindi bababa sa 1-0 puntos ang kagandahan ni Emily noong nasa flight attendant mode ito. Napatingin si Jordan sa kanyang mga balingkinitang binti. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa kanya na siya kanina. Naging flight stewardess siya sa nakalipas na 2 taon at nagsilbi sa hindi mabilang na mga bisita. Libo-libong mga pasaherong lalaki ang humahanga sa kanya. Sa huli, si Jordan ang kumuha sa kanya. Emily, saan? Saan mo nakuha itong uniforme? Medyo nahiya si Jordan na tumingin sa kanya. Kahit na pagkatapos ng kanilang maliit na insidente, si Emily ay nanatiling napakamapagmahal. Hindi niya iniwasan si Jordan bagkus ay kinuha niya ang papel ng isang air stewardess para pagsilbihan siya. Napangiti si Emily. Inihanda ito ni Salvatore para sa akin. Salvatore, ang Wizard na yon. Alam ni Jordan na may lihim na motibo si Salvatore nang mangolekta siya ng mga uniforme ng air stewardess mula sa buong mundo. Nang makitang papalayo na si Jordan, lumapit si Emily at niyakap ang braso nito. Sinabi niya, Jordan, kalimutan na natin ang nangyari kanina. Magkunwari tayong hindi nangyari. Hindi ko sasabihin sa kapatid ko, kaya huwag kang mag-alala. Dragon, hindi mo ipagkakanulo si Jordan, di ba? Tumango si Dragon. Naman. Lumakad din sina Salvatore at Tim. Talagang itatago namin ito para kay Mr. Jordan. Tumango si Jordan. Secret muna tayo sa ngayon. I'll find a chance to tell Victoria when we get together in the future. Oh yes, Emily. Kanina ka pa nakapunta sa Deadman's Island. Alam mo ba ang eksaktong lokasyon ni na Jemmy at Victoria? At saka, ilang lalaki ba si Jemmy sa isla? Sagot ni Emily, may eroplano din si Jemmy na katulad mo. May mga 100 tandang bawas 200 na lalaki at bawat isa sa kanila ay sobrang gwapo. Kung tungkol sa eksaktong lokasyon nila, may mga malabong ideya ako pero hindi ko masabi. Noong nasa islang iyon, hindi ko man lang matukoy kung aling direksyon ang hilaga, timog, silangan o kanluran. Tinanong ni Jordan, saan kayo nakatira sa Deadman's Island? Sabi ni Emily, isang villa. Isang garden villa. Napakaganda nito. May mga puno, bulaklak, swimming pool at maliliit na kuneho. Natigilan ang lahat. Hindi ba bawg ang Deadman's Island? Paano kaya nagkaroon ng villa? At maliliit na kuneho? Dahil napakalapit ni Emily kay Jordan, hindi niya sinasadyang iwasan ito. Nakaramdam ito ng awkward kay Jordan dahil naaalala niya ang mga eksena sa sasakyan paminsan-minsan. Ang isang binibini na tulad ni Emily, na naging isang babae, ay talagang mas bukas ang isip kaysa kay Jordan, na 2 beses na ikinasal. Sabi ni Emily, Jordan, wag mong ipamukhang makikipagdigma kayo kay Jemmy. Napakahusay ng pakikitungo niya sa akin at sa kapatid ko. Mabait siyang tao. Dapat may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Umupo at makipag-chat sa kanya. Sigurado akong malulutas ang mga bagay-bagay. Nahulaan ni Jordan na dapat may alam si Emily pagkatapos ng mahabang panahon na kasama si Jemmy. Tanong niya, he treated you girls very well. But he took Victoria away from me without a word. Talagang maganda ang pakikitungo ni Jemmy sa amin. Iniligtas niya ang aking ama at kasama ko ang aking ama sa panahong iyon. Hindi ko akalain na makakasama ko siya muli sa buhay na ito. Nagpapasalamat talaga ako kay Jemmy, ulit ni Emily. Natigilan si Jordan. Ano? Ang sabi mo, nasa isla din ang tatay mo, Norman. Mariing tumango si Emily. Hindi nakakagulat na nagawa niyang akitin si Victoria nang walang anumang pagtutol. Sa araw na nawala si Victoria, walang mga palatandaan ng anumang scuffle.
Sa husay ni Victoria, kahit na hindi siya kalaban ni Jemmy, lumaban sana siya ng disenteng laban. Hindi maintindihan ni Jordan. Bakit hindi niya sinabi sa akin na niligtas niya si Norman? Talagang susuportahan ko siya. Girlfriend ko si Victoria, kaya hindi ko sasabihin sa pamilya ang tungkol dito. At saka, bakit hindi ako kinontak ni Victoria? Si Jemmy ay palaging isang rebelde. Ngayong palihim na niyang inilabas si Norman, muli na naman niyang nilabag ang mga alituntunin ng pamilya. Kahit masunurin si Jordan sa kanyang lolo, tiyak na magiging makasarili siya pagdating sa kanyang kasintahan. Hindi niya ilantad si Jemmy. Sumagot si Emily, dahil gusto nilang pakasalan mo ang panganay na anak na babae ng pamilya Howard. Natigilan si Jordan. Gusto nilang pakasalan ko si Lauren. Bakit? Yumeling si Emily. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Pagdating natin sa isla, ikaw na mismo ang magtanong sa kapatid mo. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Jordan. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Jemmy. Nakipag-ayos siya kay Lauren na makasama siya 4 na taon na ang nakalilipas, at ngayon, desidido siyang hiwalayan sina Jordan at Victoria, at pakasalan siya mismo. Bakit kailangan niyang pakasalan si Lauren? Sa pagbanggit kay Lauren, nalaman ni Jordan na medyo na-miss niya ito, lalo na nang maalala niya ang nangyari sa amusement park sa suburb ng Houston. Yung mga killer na pinadala doon. Kung ang mga pumatay ay talagang mga tauhan ng kanyang kapatid. Nakaramdam ng pag-aalala si Jordan para kay Lauren. Excuse me. Naglakad si Jordan papunta sa isang private room at tinawagan si Lauren. Marahil ay mayroon pa ring ilang sibilyang eroplano ngayon na hindi nagpapahintulot sa mga tao na tumawag sa telepono habang lumilipad, ngunit ang gayong atrasadong konsepto ay hindi umiiral sa Zephyr 3. Hello, honey. Sinagot naman ni Lauren ang tawag. Ang kanyang boses ay kaaya-aya pa rin gaya ng dati. Honey, okay ka lang ba? Tanong ni Jordan. Sagot ni Lauren, nakikipaglaro ako kay Chlo at bumalik lang sa kwarto ko. Kamusta? Nahanap mo na ba si Victoria? Sinabi ni Jordan, papunta na ako ngayon para hanapin siya. Malamang makikita ko siya sa lalong madaling panahon. Nagkaroon ng pause bago nagpatuloy si Lauren, I wish you success, hubby. Tinanong ni Jordan, honey, sanay ka na bang tumira sa kastilyo? May nangyari bang hindi kasi siya? Paano ka tinatrato ni Jess? Paninigurado ni Lauren kay Jordan. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Jess. Pinapili niya ako ng isa pang isa zero sa kanyang mga negosyo at ipinakilala niya ako sa maraming tao. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa pamilya mo. Hubby, ang bait talaga ng kuya mo. I've never seen such a good kuya. Sinabi ni Jordan, mabuti yan. Manatili ka sa kastilyo. Kung gusto mong bumalik, ipabalik ka ni Butler Frank. Pumayag naman si Lauren. Okay, dagdag ni Jordan. Oh yes, nasa castle pa ba si Hailey? Sagot ni Lauren, katulong pa rin siya dito. Pero, marami na siyang natanggap na guro sa wikang banyaga at araw-araw siyang nag-aaral ng English, French, Korean, at Italian. Hubby, I think she's still fantasizing about being your wife. Mumuso si Jordan. She's gotta be dreaming. Hayaan mo na siya. Kailangan ko nang umalis, tawagan mo ako kung meron. Sa England. Pagkababa ni Lauren ng telepono, kumatok si Hailey sa pinto at pumasok. Mrs. Jordan. Magalang na pumasok si Hailey. Napatingin sa kanya si Lauren at nagtanong, ano yon? Iniulat ni Hailey, may mga bisita sa kastilyo. Gusto ni Mr. Jess na bumaba ka at salubungin sila. Oh, okay. Sabihin mo kay Jess na bababa ako pagkatapos kong magpalit, sabi ni Lauren. Hindi naman nagmamadaling umalis si Hailey. Sa halip, tinanong niya, tumawag ba si Jordan kamakailan? Hindi ito sinubukang itago ni Lauren. Tumawag lang siya at sinabing makikita na niya si Victoria. Curious na tanong ni Hailey, hindi ka ba nag-aalala? Paano kung makita niya si Victoria at makasama niya ito at hindi ka na gusto? O paano kung hilingin ni Victoria na hiwalayan ka niya? Hindi ka ba nag-aalala? Ngumiti si Lauren. Alam ko lang na kung gusto ni Victoria na agawin sa akin si Jordan, hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataong pakasalan si Jordan. Palagi kong nararamdaman na may papel si Victoria sa pagtulong sa akin na pakasalan si Jordan. Nagulat si Hailey. Ano? Tinulungan ka niya? Nagkamali ka yata. Si Victoria ay isang slutty fox.
Isa siyang ECO killer noon sa Orlando. Nakipaglandian siya sa maraming CE at pinagalitan ang mga asawa nila sa galit. Alam mo ba kung ano ang pinakamagaling niya? Sinisira ang pamilya ng ibang tao. Paano kanya gustong tulungan? Napailing si Loren sa sobrang inis. Mukhang hindi naman kilala ni Hailey si Victoria. Kung talagang ganoong klaseng babae si Victoria, bakit si Jordan ang mag-effort para mahanap siya? Pwede ka nang umalis, sabi ni Loren sa malamig na boses. Umuso si Hailey at tumalikod na para umalis. Nagpalit si Loren ng mas angkop na damit at pumunta sa sala para salubungin ang mga bisita. Sa sandaling yon, nakikipag-chat si Jess sa isang medyo may edad na lalaki. Nakaupo sa sofa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, humihitit ng tabako. Siya ay tumingin na pakakahanga-hanga. Nasa tabi niya ang isang dalagang nasa 30. Lumapit si Loren sa kanila at mabilis na pinakilala siya ni Jess. Uncle Hutton, this is Jordan's new wife. Loren, this Hutton James, he has been a good friend of the Steele family for decades. Magalang na lumapit si Loren at binati, hello, Mr. James. Si Hutton ay nanatili sa kanyang upuan. Hindi siya bumangon. Napatingin siya kay Loren. Tawagin mo na lang akong Uncle Hutton. Masarap ang lasa ni Jordan. Napakaganda mo. Hutton puffed walang pigil sa sala, at ang kanyang upo posture ay napakadominante. Karamihan sa mga naunang bisita na nakita ni Loren ay napakagalang at maingat. Walang kumikilos sa kaswal na paraan tulad ni Hutton. Mukhang mahalagang tao rin si Hutton sa parehong antas ng Steeles. Inayos ni Loren ang kanyang postura at mumiti. Salamat sa iyong papuri, Uncle Hutton. Kumaway lang si Hutton sa kamay na may hawak na mamahaling tabako. Hoy, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sinasabi ko lang kung ano ang nasa isip ko. Hindi ako marunong maging magalang. Pinuri kita sa pagiging maganda mo dahil sa tingin ko ay talagang maganda ka. At saka, kasama ang maliit na bastos na si Jamie sa paligid, alam ko na ang mga asawa ng 3 magkakapatid na Steele ay tiyak na magiging napakarilag. Hindi alam ni Loren kung paano sasagutin ang mga sinabi ni Hutton. Noong nasa kabisera si Loren, sinundan niya ang kanyang pamilya at nakita niya ang maraming matataas na tao. Ngunit hindi pa niya nakilala ang isang tulad ni Hutton. Ngumiti si Jess kay Loren. Ganyan si Tito. No need to read too much sa mga sinasabi niya. Tumingin si Hutton kay Loren at nagpatuloy, nakikita kong hindi ka masyadong maganda. Parang may iniisip ka. Anak, para mabuhay sa mundong ito, kailangan mong i-enjoy ang kasalukuyan. Sabi nga nila, easy come easy go. Bakit ka nag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari? Medyo nagulat si Loren. Mukhang marunong magbasa ng isip si Hutton. Wala pang 1 minuto mula nang magkita sila, ngunit nakikita na niya na may nasa isip ni Loren. At hindi pa ito nangyari. Sa sandaling iyon, talagang nag-aalala si Loren sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng muling pagsasama ni na Jordan at Victoria. Walang babaeng nakakaalam na makikipagkita ang kanyang asawa sa kanyang ex, ang itrato ito na parang walang nangyari. Tumawa si Hutton. Sa tingin mo ba napakahusay ko sa psikolohiya? Na nababasa ko ang iyong isip. Hindi ako itinuturing na mahusay. Ipapakilala kita sa nangungunang psychiatrist sa mundo, at gayon din ang nangungunang parmasyutiko sa mundo. Anak ko, si Helen. Saka lang napatingin si Loren sa babaeng katabi ni Hutton. Hello, ako si Helen. Ikinagagalak kitang makilala. Nagkusa si Helen na makipagkamay kay Loren. Binalikan ni Loren ang kanyang pagbati. Hello, ako si Loren. Si Helen ay medyo ordinaryong hitsura, ngunit naglabas ng napaka-eleganteng aura. Tumingin si Hutton kay Loren. Nga pala, balita ko may kakaiba kang karamdaman. Si Jordan ka lang mahahawakan, at hindi ka pwedeng makipagtalik sa ibang lalaki. Totoo ba yon? Hindi inaasahan ni Loren na magtatanong ang bisitang ito ng ganoong pribadong tanong sa kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, mula sa paraan ng pakikipag-ugnayan nila ni Jesse, si Hutton ay talagang isang malapit na kaibigan ng pamilya. Kaya tapat na sumagot si Loren. Tumawa ng malakas si Hutton. Kaya sabi ko sa inyong 3, si Jordan ang pinakamaswerte. Walang choice ang asawa niya kundi maging loyal sa kanya at hinding-hindi siya lolokohin. Hahaha. Loren, lahat ng lalaki gustong magkasakit ang asawa nila.
Sa tabi niya, seryosong sinabi ng anak ni Hutton, Mrs. Jordan, na pag-aralan ko na ang lahat ng uri ng sakit sa mundo. Interesado ako sa iyong karamdaman. Kung maaari, sana ay mapagaling ka sa sakit na ito. Lunas. Sandaling natigilan si Lauren. Hindi niya naisip na baguhin ang kalagayan niya ngayon. Hinugot ni Hutton ang kanyang tabako at mumiti ng masama, Helen, napakawalang hiya mo. Hindi ba magandang magkaroon ng ganoong karamdaman? Hindi kailangang mag-alala ni Jordan na lokohin siya ng kanyang asawa. Makakapagpahinga siya kapag wala siya. Kung gagaling mo ang kanyang sakit, baka mahanap ka ni Jordan para maghiganti. Sinabi ni Helen, Mrs. Jordan, narinig ko ang tungkol sa iyong sitwasyon. Ang hypnotherapy ay isang napakadelikadong bagay. Ang doktor na iyon ay walang karanasan, ngunit itinuring ka bilang isang paksa ng pagsubok. Halos magdulot siya ng pangmatagalang pinsala sa iyo. Para sa iyong mental at pisikal na kalusugan, mariing ipinapayo ko sa iyo na sumailalim sa paggamot at bumalik sa pagiging isang ordinaryong babae. Dagdag ni Jess. Tama, Lauren. Mahal na mahal mo si Jordan. Kahit wala kang ganitong karamdaman, kahit may kakayahan kang gawin sa ibang lalaki, alam nating lahat na hindi mo siya ipagkakanulo. Isa pa rin itong sakit kung tutuusin. Makakaapekto ito sa iyong mental at pisikal na kalusugan. Saglit na hindi alam ni Lauren ang magiging reaksyon. Si Hutton at ang kanyang anak na babae ay tila dumating lalo na para sa kanyang karamdaman. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Lauren, Miss Helen, salamat sa iyong kabaitan. Napakahirap gamutin ang aking karamdaman. Ang aking asawa ay nakatanim na sa aking puso. Nasubukan na ng aking doktor dati ngunit nabigo. Sa palagay ko ay hindi mo dapat sayangin ang iyong oras. Napangiti si Hutton. Anak, ikinukumpara mo ang katamtamang doktor na iyon sa aking anak. Isang insulto sa kanya. Kailangan kong sabihin sa iyo na wala kang alam tungkol sa mga nangungunang medikal na profesional sa mundong ito. Ngumiti din si Helen. Mrs. Jordan, hindi naman talaga hadlang ang sakit mo. Medyo nagulat si Lauren. Ganon ba sila ka-confident? Itinuring din si Dr. Matt na isa sa mga nangungunang doktor sa mundo. Ganon ba talaga siya kababa kay Helen? Muli, nag-isip sandali si Lauren at tinanggihan pa rin sila. I'm sorry. I think I'm in a good state now. Maybe you think I'm crazy, but I like it like this. Si Jordan lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. Nang makita kung gaano determinado si Lauren, hindi nagpumilit si Hutton na hikayatin siya. Bumangon siya. Bakit hindi nakauwi si Charleston ngayon? Nagpunta ba siya sa Queen's Place para uminom ulit ng tsaa? Helen, babalik tayo sa ibang araw. Si Hutton ay mas bata kay Charleston, ngunit tinawag pa rin niya siya sa kanyang unang pangalan. Tito, magkita na lang tayo. Sabay silang pinaalis ni na Jess at Lauren. Pagbalik nila sa kastilyo, agad na nilingon ni Jess si Lauren. Lauren, si Helen ang pinakatalentadong parmasyutiko sa buong mundo. Ang ilan sa mga gamot na nagliligtas buhay ng pamilya Steele ay personal niyang ginawa. Upang makatanggap ng personal na paggamot mula sa kanya, natatakot ako na kahit ang mga nangungunang tao sa ilang bansa sa mundo ay hindi kwalipikado. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Tanong ni Lauren, Jesse, bakit mo gustong pagalingin ang sakit ko? Kapatid ka ni Jordan. Niloko siya ng dating asawa ni Jordan na si Hailey. Alam mo yon. Kung gumaling ako, hindi ka ba nag-aalala na lokohin ko siya at masaktan? Natigilan si Jess sa tanong niya. Huminto siya saglit bago sumagot, Lauren, you're a good girl. Siyempre naniniwala ako na hindi ka gagawa ng ganyan. How could you bear to hurt Jordan? It's more that I'm worried about your mental and physical health. Anong klaseng stupid hypnotherapy ang ginamit ng hamak na doktor na iyon para ituring mo si Jordan bilang ang pinakaperpektong lalaki sa mundo? Ang lalaking iniibig mo ay magiging perpekto lamang magpakailanman sa iyong imahinasyon. Ngunit ang tunay na lalaki ay tatanda balang araw at masisira. Paano kung isang araw ay maging hindi katangi-tangi si Jordan? Putol ni Lauren. Naniniwala ako na si Jordan ay magiging katangi-tangi magpakailanman. Siya ang magiging pinakaperpektong tao sa aking puso sa buong buhay niya. Maging si Lauren ay hindi na malayan na maaaring talagang may sakit siya. Karaniwang iginagalang niya si Jesse nang husto ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi maglakas loob na kausapin siya ni Lauren.
Gayunpaman, kung kasali ang asawa ni Loren, kahit sino man ito, hindi siya papayag na may mang-insulto sa kanyang Jordan. Nang makita ito, napangiti si Jess. Loren, no wonder ayaw mong gumaling ng sakit mo. I guess it's because of Victoria. Natigilan si Loren. Hindi niya inaasahan na biglang banggitin ni Jess si Victoria. Anong kinalaman ni Victoria? Sabi ni Jess nakatanggap ako ng balita na natagpuan na ni Jordan ang kinaroroonan ni Victoria. I believe they will meet soon. With their past relationship, they will definitely be together again. Yila then, Jordan will make a choice between you and Victoria. May sakit ka. Hindi ka pwedeng makipagtalik sa ibang lalaki sa buhay na ito, kaya itapon ni Jordan si Victoria o tatanggapin kayong dalawa. Kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ni Jordan. Hehe, as expected sa isang babaeng Howard family. Matalino ka talaga at maparaan. Sinusubukang sulsulin ni Jess si Loren. Gaya ng inaasahan, nahulog si Loren sa kanyang sulsol. Ipinaliwanag niya kaagad, hindi ko naisip iyon. Ay! Gusto kong makipagkumpetensya ng patas kay Victoria. Matatanggap ko kung sino man ang piliin ni Jordan. Napangiti si Jess. Makipagkumpetensya ng patas. Paano magiging patas kung mayroon kang ganitong karamdaman? Alam mo namang malambot ang puso ni Jordan at hindi kanya iiwan kung alam niyang hindi magiging maganda ang buhay mo kung wala siya. Loren, napaka-despicable ng mga kilos mo. Nauutal na sabi ni Loren. Ako ni. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Tama yan. May ganitong sakit si Loren. Sa tuwid na mabuting ugali ni Jordan, hindi niya ito pababayaan sa ganitong paraan. Gustuhin man ni Jordan na piliin si Victoria ay hindi niya ito hihiwalayan dahil maaawa siya kay Loren sa sakit nito. Gayunpaman, kapag gumaling na si Loren sa sakit na ito, maaari siyang tuksuhin ng labas ng mundo tulad ng isang ordinaryong babae. Congratulations, sister-in-law. Matatag ka na ngayong nakaupo sa trono. Naniniwala ako na anuman ang mangyari sa pagitan ni Jordan at Victoria, palagi kang magiging manugang ng pamilya Steele. With that, umisi si Jess at naglakad palayo. Sobrang sama ng loob ni Loren sa sinabi ni Jess. Siya ay mula sa kabisera at nagkaroon ng kanyang pagmamataas. Hindi siya papayag na kaawaan ng iba. Sige, sumasang-ayon ako sa paggamot. Bigla siyang sumabog. Napangiti si Jess. Loren, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Pagkatapos mong gumaling, hindi lang si Jordan ang lalaki sa mundo na makakaakit sa iyo at magpapa-fall sa kanya ng ulo. Huwag mo akong pagbintangan na pinipilit kang gamutin ang iyong sakit sa pagbabalik ni Jordan. Bilang kanyang kuya, makikita akong guilty sa isang karumal-dumal na krimen. Noon lang napagtanto ni Loren kung gaano kasuklam si Jess. Malinaw na siya ang patuloy na nag-udyok sa kanya na gamutin ang kanyang karamdaman, ngunit pagkatapos niyang pumayag na gawin ito, agad itong tumalikod upang sabihin na wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Matigas na sabi ni Loren na pag-isipan ko na. Gusto kong makipagkumpetensya ng patas kay Victoria. Hindi ko hahayaang piliin ako ni Jordan dahil lang sa naawa siya sa akin. Jess, pakiimbitahan si Uncle Hoton at ang kanyang anak na babae pabalik. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jess. Sa karagatang Atlantiko, kasama ang isang pangunahing landas ng paglipad sa Europa patungong Canada. Palihim na lumilipad ang Zephyr 3 ng Jordan patungo sa Deadman's Island. Sinabi ni Dragon, Guro, makakarating tayo sa Deadman's Island sa loob ng 3 minuto. Tumango si Jordan. Andito na sila sa wakas. Sa wakas ay makikilala na niya si Jamie at tanungin siya ng totoo. Sa wakas nakita na niya si Victoria. Boss, maraming lumubog na barko sa dagat. At may mga palatandaan ng buhay. Iniulat ni Tim. Ang Zephyr 3 ay may pinaka-advanced na teknolohiya. Maaari nitong makita ang lahat ng nabubuhay na bagay sa malapit. Sinabi ni Jordan, ito ang Atlantic Ocean Graveyard. Sa nakalipas na ilang daang taon, hindi mabilang na mga barko ang lumubog dito. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay lumubog na sa ilalim ng dagat. Hindi dapat sila makita ng Zephyr 3. Kaya ang mga lumubog na barkong ito ay dapat na mga bago. Nagningning ang mga mata ni Dragon habang nakatingin sa isla. Master, mukhang may dumating para hanapin si Mr. Jamie bago tayo. Dumaong si Zephyr 3 sa Deadman's Island.
Sa paghusga sa maraming eroplano at bangkay dito, nangangahulugan ito na isang labanan ang naganap dito. Nanginginig si Tim sa takot. Mr. Jordan, hindi ba ako makakababa? Napakaraming patay. Ako. Natatakot ako. Si Tim ay naiiba kay Salvatore. Si Salvatore ay orihinal na isang gangster na umasa sa pakikipaglaban upang mabuhay. Sa kabilang banda, si Tim ay orihinal na driver ni Victoria. Siya ay medyo matalino, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakahina. Sabi ni Jordan, walang silbi kung sundan mo pa ako. Dito ka na lang at bantayan ng eroplano. Nagmamadaling nagpasalamat si Tim. Salamat, Mr. Jordan. Iniutos ni Jordan, kayong iba, sumunod sa akin. Mag-iwan ng 10 tao upang bantayan ng eroplano. Bumaba lahat sina Dragon, Salvatore at 200 tauhan ni Dragon. Sa sandaling tumapak si Jordan sa dalampasigan ng Deadman's Island at lumanghap ng hangin, hindi na niya napigilang takpan ang kanyang ilong. Kakaiba at hindi kaaya-aya ang amoy ng hangin dito. Bukod dito, maraming mga bangkay sa lupa, at ang amoy ng dugo ay napakalakas. Siguro si Phoenix. Tiningnan ni Dragon ang mga bangkay sa lupa. Medyo natakot din si Salvatore. Walang awa talaga si Phoenix. Mr. Jordan, I wonder if he will be so cruel to us. Mariin sabi ni Jordan. Maglakas loob ba siya? Kung ang Phoenix ay maglakas loob na saktan si Jordan, na mas mataas sa katayuan sa kanya, malamang na walang lugar para sa kanya sa mundong ito. Dagdag pa ni Jordan, bagaman hindi siya maglalakas loob na gawin sa akin, tiyak na papatayin niya kayo. Salvatore, mag-ingat. Masiglang tumango si Salvatore. Emily, saan ang villa? Tanong ni Jordan. Itinuro ni Emily ang isang mataas na lugar. Sa bundok na yon. Maingat na lumapit ang lahat. Makalipas ang 10 minuto, nakarating sila sa lugar, ngunit wala silang nakita, anong villa. Desyerto lahat. Wala man lang ibon. Miss Emily, mali ba ang naalala mo? Tumingin si Salvador sa paligid. Napakamot ng ulo si Emily. Hindi tama. Nung huling punta ko, nandito na yung villa. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Dragon, maaaring isa itong mobile villa. Kung gayon, inilipat na nila ang villa sa ibang lugar. Hindi iyon nakakagulat. Ipagpatuloy natin ang ating paghahanap. Maghintay. Bigla silang pinigilan ni Jordan. Anong problema? Kumunot ang noo ni Jordan. Wala kaming nakitang mga tauhan ng kapatid ko sa daan. May hindi tama. Shit, nahulog kami sa bitad. Tawagan agad si Tim. Tumalikod si Jordan habang nagsasalita. Tumawag si Salvatore, ngunit walang sumasagot. Mr. Jordan, hindi sumasagot si Tim. May nangyari ba? Sabi ni Jordan, gustong agawin ni Jemmy ang Zephyr 3 ko. Lahat, kailangan nating bumalik kaagad. Kilalang kilala ni Jordan si Jemmy. Mahilig siyang magskema. Sa tabi ni Jordan si Dragon, hindi magiging tanga si Jemmy para labanan siya ng direkta. Sa makatuwid, nahulaan ni Jordan na gagawa si Jemmy sa panlilinlang. Gaya ng inaasahan, nang magmadaling bumalik si Jordan mula sa bundok, napagtanto niyang nailabas na ng mga tauhan ni Jemmy ang mga gwardya na iniwan ni Jordan. Kinuha na ng mga tauhan ni Jemmy si Zephyr 3. Damn it! Dahil sa sobrang galit, si Jordan ay umangkas ng buong bilis. Nakita ni Jemmy si Jordan at ang iba ay nagmamadaling bumalik. Espesyal niyang binuksan ang bintana ng eroplano at nakangiting sinalubong si Jordan. Hello, Jordan. Long time no see. Nagpunta ka lalo para hanapin ako. I have something urgent to attend to, so next time na lang tayo mag-usap. Haha. Wala sa mood si Jordan na makipagbiruan sa kanya. Nandito siya sa isang opisyal na misyon ng pamilya para hulihin siya. Inagaw ang baril ni Salvatore, itinutok ito ni Jordan kay Jemmy na nakasuot ng sunglasses at nakasuot ng kanyang karaniwang cool na hairstyle. Jemmy! Inutusan kitang bumaba agad sa Zephyr 3 ko at bumalik sa family castle kasama ko. Kung hindi, babarilin kita. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Jemmy. Napangiti siya. Good little brother, magkasama na tayo simula noong mga bata pa tayo. Kung hindi ko pa alam ang pagkatao mo, isa na akong palpak. Palaging inihanda ka ni Lolo para maging pinakamatuwid at mabait na kahalili. Niloko ka ni Hailey, pero hindi mo siya pinatay.
Naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo at ipinakilala sa iyo ang dalawang asawa, binigyan ka ng isang villa sa New York, pati na rin ang iyong alahas sa kasal. So paano mo natitiis na barilin ako? Talagang nakita ni Jemmy si Jordan. Noon lang nalaman ni Jordan na ang mamahaling alahas sa safe sa maliit na bahay ni Jemmy sa suburbs ng Kabisera ay isang regalo sa kasal na espesyal na inihanda niya para kay Jordan. Alam na niyang ikakasal si Jordan kay Loren. Hindi nakakagulat na ang password sa safe ay ang kaarawan ni Jordan. Bang! Itinutok ni Jordan ang kanyang baril kay Jemmy, ngunit tumama ang bala sa bintana. Sinabi ni Jordan, bumaba ka agad sa aking eroplano. Hindi ko palalampasin ang bawat shot. Gayunpaman, hindi kumilos si Jemmy para umiwas. Sa halip, umiling siya at patuloy na ngumiti. Mahal kong kapatid, iisang guro ang nagturo sa amin ng shooting. Paanong hindi ko malalaman ang galing mo sa pagmarka? Haha! Alam ni Jemmy na sinadya ni Jordan ang hindi. Sa galing ni Jordan sa marksmanship, kaya niyang tamaan ang gitna ng ilong ni Jemmy kung gugustuhin niya. Damn it! Si Jemmy ang pangalawang kapatid ni Jordan. Hindi talaga siya kayang barilin ni Jordan. Inihagis ni Jordan ang baril sa dalampasigan at inagaw sa kanya ang phone ni Emily. Ibinato niya ang phone niya sa ulo ni Jemmy. Jordan, bakit mo kinuha ang phone ko? Bago pa napigilan ni Emily si Jordan ay naibato na niya ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Jordan. Tinutukan niya ang ulo ni Jemmy. Ang bilis ng pag-atake ni Jordan ay napakabilis. Kung ordinaryong tao lang, siguradong man-knockout sila. Hindi sila makakaiwas sa oras. Gayunpaman, madaling hinawakan ni Jemmy ang telepono gamit ang dalawang daliri. Yo, ito ang telepono ni Emily. Gusto kong makita ang kanyang pribadong photo gallery. Naalala ko na ang password ng telepono ni Emily ay 696,969, tama ba? Ngumiti si Jemmy at itinago ang phone ni Emily. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Emily. Jemmy, ikaw ibalik mo sa akin ang phone ko. Bawal kang tumingin sa mga litrato ko. Tumakbo si Emily papunta kay Zephyr 3. Sinisingil din ni Jordan ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, inutusan ni Jemmy ang kanyang mga tauhan na simulan ang eroplano. Agad itong lumipad at lumipad sa hangin. Si Emily at ang iba ay nakatitig lang pagkatapos nito. Galit na galit si Jordan. Jemmy, bastard ka. May sarili kang Zephyr 2. Bakit mo ninakaw ang eroplano ko? Sinabi ni Jemmy mula sa itaas, gigisi ang sinira ng isang bahagi ng aking eroplano. Nasa kagubatan ito sa Deadman's Island. Pahiram sa akin ng iyong eroplano sa ngayon. O, at mangyaring tulungan mo rin akong ayusin ang minahan. Sumigaw si Jordan, bumalik ka rito. Saan ka pupunta? Marami akong itatanong sa iyo. Sabi ni Jemmy, mag-usap tayo kapag may oras tayo. Nagmamadali akong makipagkita sa isang menor de edad na babae. She's hot as hell. Ipapadala ko sa iyo ang mga litrato mamaya. Oh, right. Iniwan ko iyong Victoria sa villa sa tuktok ng bundok. Hanapin mo siya. Siyaw. Dahil doon, isinara ni Jemmy ang bintana at mabilis na lumipad ang eroplano. Damn! Galit na galit si Jordan. He knew that Jemmy was definitely up to no good. He was going to fall around with an underage girl. Sa huli, si Jordan ang maglilinis sa gulo ni Jemmy. Ang mga Zephyr na eroplano ay ang pinakamahusay na mga jet sa mundo. Sino ang nakapagsabotahe sa eroplano ni Jemmy? Ang gigi na pinag-uusapan ni Jemmy ay malamang na may kakilakilabot na background. Ano ang dapat nating gawin, Mr. Jordan? Nasa eroplano pa rin si Tim. Magiging okay ba siya? Nag-aalalang tanong ni Salvatore. Matapos makilala si Tim sa mahabang panahon, nagkaroon ng tiyak na antas ng pagkakaibigan sina Salvatore at Tim. Sa pagsulyap sa 1-0 gwardiya na naiwan niya, nakita ni Jordan na nawalan na sila ng malay, ngunit hindi pa sila patay. Sumagot si Jordan, karaniwang hindi pinapatay ni Jemmy ang aking mga nasasakupan sa malamig na dugo. Matalino si Tim, kaya magiging maayos siya. Kung hindi mali si Jordan, sinisipsip na ni Tim si Jemmy ngayon. Gayunpaman, hinihila ni Emily ang damit ni Jordan habang umiiyak. Ang kulit mo, Jordan. Bakit mo ibinato ang phone ko kay Jemmy? Pwede mo sanang gumamit ng sarili mong phone o bato. Marami akong private selfie. Sa aking telepono.
Nagtataka ako kung paano nalaman ni Jamie ang password ko. Napahamak ako. Makikita niya lahat ng litrato ko. Mamamatay na ako sa kahihiyan. Mukhang galit na galit si Jordan. Alam niyang mahilig mag-selfie si Emily. Katulad ni Elle, kakilakilabot ang mararamdaman niya kung hindi niya ito dadalhin araw-araw. Masyadong narcissistic ang mga babaeng may magandang figure. Nang mag-abroad sina Jordan at Emily para hanapin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Norman, aksidenteng nakita ni Jordan ang isa sa mga selfie ni Emily sa kanyang telepono. Ito ay isang selfie ng kanyang sarili na nakaupo sa banyo. Ito ay hindi maiiwasan na mayroon siyang mga larawan sa kanyang telepono na mas nagpapakita kaysa doon. Ipinaliwanag ni Salvatore sa ngalan ng Jordan. Miss Emily, huwag mong sisihin si Mr. Jordan. Hindi niya ibinato ang iyong telepono kay Jamie nang walang dahilan. Sinadya niya. Kung sa bagay, mas nagalit si Emily nang marinig iyon. Mas lalo niyang hinila si Jordan. Sige, Jordan. Alam mo namang marami akong private photos sa phone ko, pero binato mo pa rin ang kapatid mo. Pervert siya. Alam mo yan. Babae mo na rin ako. How dare you let another man see your woman's private photos? Lily, I'm going to tell my sister, you big baddie. Habang nagsasalita si Emily, nagsimula siyang magtungo sa tuktok ng bundok. Hinawakan ang balingkinitang braso ni Emily, binatukan ni Jordan si Salvatore. Huwag mong sabihin ang mga bagay sa kalahati. Paliwanag ni Jordan kay Emily. Emily, mali ang pagkakaintindi mo. Sinadya kong ibinigay ang telepono mo kay Jamie. Kakaiba ang ekspresyon ni Emily dahil kinikilabutan siya. Ikaw napaka-pervert mo. Kailangan kong sabihin sa kapatid ko, hindi ko siya papayagang pakasalan ka. Kung hindi, mahihirapan siya kapag nakita niya ang sarili niyang mga larawan sa ilang tusong website balang araw. Hindi. Iniisip ni Jordan na nagbubuga lang ng kalokohan si Emily. Niyakap siya nito ng mahigpit at sabi, ang dahilan kung bakit ko ibinato ang iyong telepono kay Jamie ay dahil mayroong isang tracker sa iyong telepono. Sa pamamagitan ng telepono sa kanyang kamay, maaari kong malaman ang kanyang lokasyon anumang oras. Tracker. Puno ng tandang pananong ang maganda at cute na mukha ni Emily. Sabi ni Jordan, naaalala mo pa ba noong hiniling kang kumanta kasama si Ji Chang-wook sa kanyang konsyerto? Pagkatapos mong kumanta kasama siya, gusto ba ng isang babaeng interpreter na makipagpalitan ng mga contact sa iyo? Kinuha pa niya ang iyong telepono. Noon lang napagtanto si Emily. Naku, hindi nakakagulat na maililigtas mo ako sa oras. Kaya nagtanim ka ng tracker sa phone ko. Hehe, alam kong hindi ka pervert. Hinawakan ni Emily ang braso ni Jordan gamit ang dalawang kamay. Hindi nakaimik si Jordan. Agad niyang itinulak si Emily. Si Victoria ay nasa tuktok ng bundok. Baka may mga hidden camera dito. Mapahamak siya kapag nakita sila ni Victoria. Sinabi ni Jordan, Emily, ihinto ang pagkuha ng mga tahasang larawan sa hinaharap. Babae ka. Masyadong madali para sa iba na agawin ang iyong telepono. Nagpout si Emily. Pero gusto ko. Paano ito? Ipapadala ko sa iyo ang lahat ng ganoong larawan sa hinaharap. Tulungan mo akong iligtas ang mga ito, okay? Napakamot ng ulo si Jordan sa sobrang inis at iniba ang topic. Bakit 686,969 ang password mo? Ahem. Mr. Jordan, paano ka magtatanong ng ganyan? Si Miss Emily ay mahihiyang sumagot. Ngumiti ng pilyo si Salvatore. Inosenteng sinabi ni Emily, ano ang dapat ikahiya? Naalala ko na may telepono si Jordan na may password na 969,676. Reverse lang ang ginamit ko. Si Jordan, Salvatore at Dragon ay nakaramdam ng awkward. Si Emily, ang inosenteng babae, ang tanging hindi nakaintindi sa implikasyon. Hindi nagtagal, dumating si Jordan at ang kanyang mga tauhan sa tuktok ng bundok. May mobile villa talaga doon. Ang labas ng villa ay talagang puno ng halaman. May mga damo, bulaklak at puno. Ang villa ay nasa magandang estilong European. Gawa ito sa kahoy at mukhang napakatibay. Maaari lamang magtaka kung paano nagawang dalhin ni Jamie ang villa na ito dito. Napakagandang lugar ito, ang uri ng kapaligiran na gusto ni Victoria. Narinig ni Jordan ang huni ng mga ibon at nakita niya ang mga cute na kuneho na tumatalon sa damuhan.
Tumalon sila sa kanyang mga paa. Bigla niyang naalala ang villa na binili nila ni Victoria sa New York. Binili ito ni Victoria gamit ang sarili niyang pera. Sa oras na yon, binayaran ni Victoria ang lahat at si Jordan ay tulad ng kanyang laruang batang lalaki. Walang babae ang gumamot kay Jordan gaya ng ginawa ni Victoria. Tatay. Nangunguna si Emily at tinawag niya ang isang medyo may edad na lalaki na kumukuha ng tubig sa labas ng villa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Norman na nawala ng mahigit 10 taon. Si Norman ay nakadamit ng pinong damit at mukhang napaka-culture. Lumakad si Jordan at bumati ng may paggalang, "Hello, Uncle Norman. Ako si Jordan Steele." Napatingin si Norman kay Jordan ng may paghanga at tumango. "Hello." Nakonsensya si Jordan na nakaharap kay Norman dahil inilayo siya ng pamilya Steele noon na inilalayo siya sa kanyang 2 anak na babae. Tila nabasa ni Norman ang nasa isip ni Jordan. "You're here for Victoria, right?" Nasa loob siya. "Puntahan mo siya." Sa sandaling iyon, si Victoria ang taong pinakagustong makita ni Jordan. "Salamat." Walang ibang sinabi si Jordan. Inakyat niya ang dilaw na kahoy na hagdan papasok sa villa. Pagbukas ng pinto ng villa, isang malinis at simpleng interior ang kanyang nakita. Natagpuan ni Jordan ang kanyang mga mata na iginuhit sa isang babae sa kaswal na damit. Si Victoria pala. Si Victoria ay nakasuot ng napaka-ordinaryong damit sa sandaling ito. Wala na siyang kahanga-hangang paraan ng isang dominanteng babaeng presidente. Sa halip, mukha siyang mahinhin at magiliw na babae. Sa wakas ay nakitang muli ang kanyang magandang mukha pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Jordan na parang nakikita niya ang liwanag sa dulo ng isang napakahabang lagusan. May bagong hairstyle si Victoria at mukhang mas bata pa. "Victoria!" Hindi na napigilan ni Jordan. Tumakbo siya at niyakap siya ng mahigpit. Nakatagpo na siya noon ng peking Victoria, pero alam niyang totoong-totoo ang taong ito sa harapan niya. Ang regal aura ng isang babaeng presidente at ang mapagmahal na paraan ng pagtingin niya kay Jordan ay hindi maaaring gayahin ng ibang mga babae. Tumulo ang luha ni Victoria nang makita si Jordan. Mas lalo siyang naging kaakit-akit sa kanyang mga mata na kumikinang. Maraming gustong itanong sa kanya si Jordan, ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang gustong gawin kundi halikan siya. Mukhang nagulat din si Victoria. Hindi niya napigilan ang lalaking minahal niya ng husto, ngunit itinulak niya pa rin si Jordan palayo makalipas ang 2 minuto. "Jordan, huwag kang ganyan. May asawa ka na." Malulungkot si Loren pag nalaman niya yon. Pinunasan ni Victoria ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang damit at buhok. Ganun pa man, nagpatuloy si Jordan sa paghalik kay Victoria ng mas matagal. Noon lang tuluyang napaamo ang matinding pananabik nito sa kanya. Tinanong niya ito, "Victoria, bakit bigla mo akong iniwan? Noong una, akala ko ay kinidnap ka. Nag-aalala ako sa iyo at naglibot-libot sa pagtatanong tungkol sa iyong kinaroroonan. Pero nang maglaon, nakita kita sa piging ng kaarawan ni Martin. Alam ko noon na maaari mo akong kontakin. Kaya bakit hindi mo ako makontak?" Sabi ni Victoria, "Hindi ko naisip na iwan ka. Marahil ito ang kalooban ng langit." Noong mga oras na yon, pumunta si Jamie sa aking lugar at natagpuan ako. Sinabi niya na maaari niya akong dalhin upang makita ang aking ama, kaya umalis ako kasama niya. Nang maglaon, nakilala ko ang aking ama, ngunit sinabi ni Jamie na kung gusto ko siyang makasama, kailangan kong iwan ka. Galit na galit si Jordan. "Jamie, ang bastard na yon. Bakit siya napakalupit?" Agad na sinabi ni Victoria, "Jordan, huwag mong sisihin si Jamie. Actually, ginawa ito ni Jamie para sa sarili mo. Mabuti. Para sa ikabubuti ko." Nataranta si Jordan. Paliwanag ni Victoria. Sinabi ni Jamie na gusto ni Jesse na i-monopolize ang mga ari-arian ng pamilya Steele. Ngunit ang iyong lolo ay nakatingin sa iyo bilang kahalili. Nag-aalala siyang baka mapahamak ka ni Jesse balang araw, kaya gusto niyang pakasalan ka ng isang tao mula sa pamilya Howard. Kung tutuusin, ang pamilya Howard ay napakakapangyarihan. Sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Howard, hindi ka mahahawakan ni Jess kahit gaano pa siya kakaya. Nagulat si Jordan. "Gusto akong patayin ni Jess." Ang tatlong magkakapatid ay nagsanay sa iba't ibang lugar sa paglipas ng mga taon at bihirang magkita. Ngayong nagkita silang muli, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging magkaaway sila.
Hindi maipaliwanag na ipinasok ni Jamie sa mga kamay ni Jordan ang makapangyarihang panganay na anak na babae ng pamilya Howard. Ito ay humantong sa pananakit ni Jordan sa pamilya Howard at halos mamatay siya sa kanilang mga kamay. Pero ngayon, inaakusahan niya si Jesse na masamang tao. Kung tutuusin, mukhang may pakialam talaga si Jess kay Jordan. Ginampanan niya ang lahat ng kanyang mga responsibilidad bilang isang nakatatandang kapatid at handa pa siyang ibigay ang kanyang mga ari-arian sa Jordan. Gayunpaman, siya ay nagpaplano laban kay Jordan sa kanyang likuran. Hindi magtitiwala si Jordan sa alinman sa kanila. Kahit na si Jesse ay talagang tulad ng iginiit ni Jamie na hindi siya kasing ganda ng kanyang pagpapakita at gusto niyang imonopolize ang mga ari-arian ng pamilya Steele. Hindi ba hinangad din ni Jamie ang mga ari-arian ng pamilya Steele? Bagamat hindi alam ni Jordan kung ano ang sikreto ng pamilya Steele, nahulaan niya na ito ay dapat na isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria. Mas makinis pa ang kamay niya kaysa kanina. Sabi ni Jordan, Victoria, nag-alala ka na baka mapahamak ako ni Jess. Natatakot ka na hindi ko siya matalo. Gusto mong magkaroon ako ng makapangyarihang backer, kaya't umalis ka. Gusto mo bang pakasalan ko si Lauren? Ang huling beses na hinawakan ni Jordan si Victoria ng ganito, parang isang bagay mula sa nakaraang siglo. Halos hindi siya makapaniwala na totoo ang init nito. Tumango si Victoria. I'm just a girl from an ordinary family, not like Lauren. Her family is powerful and can protect you. Magiging pabigat lang ako sa iyo kung tatangkain ka ni Jesse na saktan. Hindi man lang kita matutulungan. Pero iba kung pakakasalan mo si Lauren. Napakalakas ni Mr. Howard na masisiguro niya ang kaligtasan mo. Sobrang natouch si Jordan. Masyado siyang inalagaan ni Victoria. Dati, tinulungan ni Victoria si Jordan nang magkunwari itong sira. Ito ay pareho. Ngayon, saan pa siya makakahanap ng babaeng sobrang tapat sa kanya? Dati, gustong-gusto ni Jordan na ikumpara sa kanya si Hailey. Ngunit hindi karapat-dapat si Hailey na ikumpara kay Victoria. Napahawak si Jordan habang hinahaplos ang pisngi nito. Malumanay niyang sinabi, Victoria, bakit ang uto-uto mo? Isinakripisyo mo ang iyong sarili para sa akin. At saka, noong araw na pinakasalan ko si Lauren, pinadalhan mo ako ng mga brilyante na hikaw na yon at ang iyong mga pagpapala. Yee. Nagpadala si Victoria ng isang tala na may mga salitang, sana maging masaya ka. Nang makita niya ang mga hikaw na iyon, kinailangan niyang sakal ang hikbi. Inilabas ni Jordan ang isang napakagandang kahon mula sa kanyang bulsa. Nasa loob ang pinakamahal na mga hikaw na brilyante sa mundo. Nagulat si Victoria. Bakit mo dinala ang regalo ko sa inyo ni Lauren? Sabi ni Jordan, natatandaan mo ba? Engaged ka na kay Russell noon. Pumunta ako sa Houston para hanapin ka nitong mga hikaw. Ibinigay ko sa iyo ang hikaw na ito. Sabi ko sa iyo ikaw lang ang pwedeng magsuot nito. Umiling si Victoria. No, I'm not your wife. Lauren is your wife. Ang mga ganyang mamahaling hikaw ay dapat isuot ng isang tulad ni Lauren. Siguradong hindi matutuwa si Lauren kapag nalaman niyang dinala mo ito sa akin. Itago mo. Ibalik mo ang hikaw sa kanya pagbalik mo. Talagang nag-aalala si Victoria na mag-away sina Jordan at Lauren. Sinabi ni Jordan, alam ni Lauren na dinala ko ang mga hikaw na ito para makita ka. Pumayag siyang ibigay ko ito sa iyo. Natigilan si Victoria. Anong sabi mo? She knows. Hindi ba siya galit? Umiling si Jordan. Mabuting babae si Lauren. Naiintindihan niya ako at alam niyang hindi kita makakalimutan. Victoria, ikaw ba? Willing kang maging kapatid ni Lauren? Naintindihan naman ni Victoria ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang maging babae niya sina Victoria at Lauren. Kung noon pa man ay sinampal na ni Victoria ang isang lalaki sa mga sinasabi nito sa kanya. Gayunpaman, alam niya na ang lalaking nauna sa kanya ay hindi naghahanap ng higit pang mga babae para sa kanyang sariling kasiyahan. Hindi makakalimutan ni Jordan si Victoria, ngunit hindi niya magawang pabayaan muli si Lauren. At ganoon din para kay Victoria. Paano niya natitiis na malayo kay Jordan? Simula nang iwan niya si Jordan, umiiyak na siya ng husto. Nalulungkot siya sa tuwing naiisip niya ang matamis na buhay ni na Jordan at Lauren. Sa katunayan, para aliwin siya, nakahanap si Jamie ng maraming gwapong lalaki para sa kanya.
Gayunpaman, wala siyang interes sa ibang mga lalaki. Sinabi ni Jordan, alam kong nababaliw na ako sa pagsasabi nito, ngunit ayaw kong pabayaan kayong dalawa. I swear that we'll love both of you as much as the other. I won't be biased in any way. Saglit na natigilan si Victoria bago nagtanong. Loren, is willing ba siyang tanggapin? Ako? Ngumiti si Jordan at tumango. Sinabi din niya na handa siyang hayaan kang maging unang asawa. Hindi makapaniwala si Victoria. Ang anak na babae ng pamilya Howard ay handang ibahagi ang kanyang lalaki sa ibang babae. Si Loren ay isang bata at magandang diyosa na may mataas na katayuan. Gayunpaman, handa siyang magbahagi. Paanong tatanggi si Victoria? Namula si Victoria at tumango. Ako payag ako. Masyadong. Masayang niyakap siya ni Jordan. Salamat, baby. Sa wakas ay makukuha na rin kita. Sumakit ang puso ni Jordan sa kakaisip sa mga nakakabaliw na oras nila sa New York Villa. Ang isang 30 taong gulang na kaakit-akit na babae tulad ni Victoria ay talagang hindi malilimutan para sa isang lalaki. Napakahusay din ni Loren, ngunit wala pa rin siyang karanasan sa ilang bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang ilang minuto. Knock-knock. Sa hindi tamang oras na ito, kumatok si Emily sa pinto at pumasok. Umubo si Emily at tumingin sa mag-asawa. Ate, Jordan, bakit kayong dalawa nasa sahig ka? Hindi ba mas maganda kung pumunta ka sa kwarto? Napahiya si Jordan. Bakit ka pumasok? Nag-aalala si Jordan na baka magreklamo si Emily sa kanyang kapatid tungkol sa nangyari sa pagitan nila. Sa wakas ay nagawa niyang hikayatin si Victoria na ibahagi siya kay Loren. Kapag nalaman ni Victoria ang nangyari kay Emily, baka tumanggi siyang makipagkasundo kay Jordan. Siyempre, walang balak si Jordan na itago ito sa kanya. Nangako siya sa kanya na hindi siya magtatago ng anuman sa kanya noong una silang mag-date. Makakahanap siya ng angkop na pagkakataon sa hinaharap para magtapat sa kanya. Si Victoria ay isang makatwirang babae. Naniniwala siyang patatawarin siya nito pagkatapos malaman ang totoo. May intindihan niya na wala siyang pagpipilian. Napangisi si Emily at tinitigan ng masama si Jordan bago niya ibinato ang isang maliit na kahon sa ebis ni Jordan. Tapos she pouted in a cute way. Pinapunta ako ng tatay ko para ibigay ito. Ile! Alis na ako. Hindi na kita istorbohin pa. Kinuha ni Jordan sa kanya ang kahon at binasa ang mga nakasulat doon. Jurex. Napahiya si Jordan. Ipinadala ba ito ng kanyang magiging biyenan na si Norman? Mukhang may kakayahan ang matanda. Alam niya ang gagawin sa sandaling dumating si Jordan. Samantala, malinaw na nagsiselos si Emily. At saka, sinadya niya itong ihagis sa ebis ni Jordan. Ipinaalala nito kay Jordan ang kanyang pagkahilig sa kanyang ebis sa backseat ng Buick Iriwalo. Sinasadya ng batang babae na ito. Hiyang-hiya din si Victoria at namumula ang pisngi. Jordan, bakit hindi tayo mag-usap mamayang gabi? Pupuslit ako sa kwarto mo ngayong gabi. Paano nakayanan ni Jordan na maghintay hanggang gabi? Diretsong binuhat siya nito. Hindi ka na maliit. Saka pumayag na ang tatay mo. Hindi kita bibitawan. Ikaw napakasuklam mo. Patuloy na sinasampal ni Victoria si Jordan, ngunit alam ni Jordan na hindi niya ito tinatanggihan. Masyado lang siyang mahiyain. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Victoria ay 30 taong gulang na, siya ay bata pa nang mawala ang kanyang ama. Ngayong nakabalik na ang kanyang ama, bumalik na si Victoria sa masunuring babaeng iyon mahigit 10 taon na ang nakararaan. Samantala, nagustuhan naman ni Jordan ang kasalukuyang kalagayan niya. Ito ay dahil hindi niya kilala si Victoria noong siya ay dalaga pa lamang mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Makalipas ang 2 oras. Si Norman ay nagluto at naghain ng ilang pagkain kina Jordan, Salvatore at Dragon sa villa. Kahit na nasa malayong isla sila, ang mga kubyertos at pagkain sa villa ay napaka-high-end at katangi-tangi. Wala itong pinagkaiba sa pagkain sa isang 5-star hotel. Siyempre, mayroon ding lahat ng uri ng premium na alkohol na magagamit. Dinampot ni Jordan ang kanyang wine glass, sinabi ni Jordan kay Norman, Tito Norman, pasensya na po. Hindi pa po ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka, kahit na malayo ang aming pagbabalik ng anak mo. Kami ni Victoria ay tunay na nagmamahalan. Matagal na kaming magkasama. I swear na tiyak na pakikitunguhan ko siya ng maayos.
Sana ay payagan kami ni Uncle Norman na magkasama. Let me give you a toast. Dahil doon, ibinaba ni Jordan ang kanyang baso ng alak. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Norman. Alright. I know Victoria likes you a lot. Kung talagang magkasama kayong dalawa, that would be for the best ni. Mukhang alam ni Norman ang tungkol kina Jordan at Victoria, kaya't inaprubahan niya ang pagsasama nilang dalawa. Gayunpaman, hinampas ni Emily ang kanyang mga buko sa mesa at sinabi kay Jordan, "Hoy, hey, Jordan, hindi ka ba masyadong lalayo? Hindi mo lang inagaw ang kapatid ko nang pumasok siya sa bahay, inukupa mo pa ang kapatid ko ng 2 oras. Nakalimutan mo ba na dinala mo rin si Dragon, Salvatore at 200 lalaki? Ang aking ama at ako ay isang batang babae na mahihina. Kami ng aking ama ay isang matanda. Hindi mo lang ba binubuli ang pamilya natin?" Nagsalita si Emily na parang hooligan si Jordan. Inagaw niya ng puwersa si Victoria pagdating niya. Nahiya si Jordan at nagpaliwanag kay Norman, hindi ko intensyon na siraan ka. Matagal ko nang hindi nakikita si Victoria. Kaya lang Mumuso si Emily. Pare, masamang tao si Jordan, hindi lang kapatid ko ang binubuli niya, pero nabuli pa niya. Ako. Pinagpawisan si Jordan. Ano ang sinusubukang gawin ni Emily? Ilalantad ba niya ito sa harap ng magiging biyenan niya at ni Victoria? Hey. Ikaw ang nagpasimuno ng pangyayaring iyon sa sasakyan. Tanong ni Norman, Paano nabuli si Jordan? Ikaw. Kinabahan si Jordan na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sagot ni Emily, ibinato niya ang phone ko kay Jemmy. Hindi mo ba iniisip na binubuli niya ako? Dad, tulungan mo akong pagalitan siya at hampasin. Napakasama niya. Nakahinga ng maluwag si Jordan. Masyadong magaling si Emily sa pananakot ng mga tao. Siya ay natakot sa kanya para sa wala. Agad namang nilinaw ni Jordan. Tito Norman, ganito. Nag-install ako ng tracker sa phone ni Emily at ninakaw lang ni Jemmy ang Zephyr 3 kong eroplano. Kaya naman ibinato ko sa kanya ang phone niya. Ang goal ko ay subaybayan si Jemmy. Napatingin si Jemmy kay Dragon. Nasaan na si Jemmy? Huminto ba siya sa isang lugar? Tiningnan ni Dragon ang lokasyon sa kanyang phone API at sinabing, hindi, lumilipad pa rin ang eroplano sa napakabilis na bilis patungo sa Asia. Naguguluhan si Jordan. Sinabi ni Jemmy na magpapakatanga siya sa isang matamis na menor de edad na babae. Karaniwan, walang pakialam si Jordan sa ginawa ni Jemmy. Ngunit sa pagkakataong ito, pinalipad nila ang kanyang eroplano. Tinanong ni Jemmy si Norman, Tito Norman, alam mo ba kung saan nagpunta si Jemmy? Umiling si Norman. Hindi ako sigurado. Sinabi lang ni Jemmy sa amin na alis siya at ako ay hindi. Magtanong. Tumango si Jordan. Iniligtas ka ba niya mula sa aking lolo? Tumango si Norman. Inilabas niya ako. Gayunpaman, hindi ito may tuturing na rescue. Masyadong curious si Jordan. Tito Norman, saan ka nagtago nitong mga nakaraang taon? Anong ginagawa mo? Bakit nagtago ka at hindi mo kontakin sina Victoria at Emily? Si Norman ay mukhang nagkakasalungatan. Sa halip, tinanong niya, Mr. Jordan, natapos mo na ba ang lahat ng mga gawain sa pagsasanay sa pamilya? Umiling si Jordan. Hindi. Ang paghuli kay Jemmy ang huling training mission ko. Sayang naman at nakataka siya. Sabi ni Norman, paumanhin, ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa sikreto ng iyong pamilya. Hindi ko masasabi sa iyo pansamantala. Sa hinaharap, pagkatapos mong makumpleto ang mga misyon sa pagsasanay ng pamilya at sabihin sa iyo ng iyong lolo ang sikreto ng pamilya, natural na mauunawaan mo nang hindi ko kailangang magpaliwanag. Tumango si Jordan. Naiintindihan niya ang dahilan kung bakit hindi masabi ni Norman sa kanya. Gayunpaman, hindi nakatiis si Emily. Dali-dali niyang nyugyog ang braso ni Norman at napaungol. Oh, Dad, tell me. Anong klaseng sikreto meron ang pamilya ni Jordan? Time traveler ba sila o mula sa outer space? Hindi kaya sila tao pero nagmorphe mula sa pusa at aso? Sabihin mo sa amin. Hindi nakaimik si Jordan. Napakayaman ng imahinasyon ni Emily. Kung ako ay aso, wala ka bang? Sinabi ni Jordan, Emily, huwag mong pahirapan ang iyong ama. Ginagawa niya ito para sa ikabubuti natin. Bagamat hindi ko alam kung ano ang sikreto ng pamilya,
sigurado akong mas mabuting hindi mo na alam ang tungkol dito. Hindi ito makakabuti para sa'yo kung alam mo. Sa halip, ito ay magiging mapanganib. Naalala ni Emily kung paano siya kinidnap noong concert at agad siyang binitawan. Sa palagay ko ay wala akong dapat malaman kung gayon. Jordan, kapag natapos mo na ang misyon at nalaman mo ang sikreto ng pamilya, huwag mong sabihin sa akin, kung hindi, makikidnap na naman ako ng isang hooligan. Nagulat si Norman at Victoria. Emily, kinidnap ka? Ayos ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Virgin ka pa ba? Siyempre, hindi na birhen si Emily. Siya ang gumawa ng inisyatiba at ibinigay ang kanyang unang pagkakataon sa Jordan. Gayunpaman, nangako siya kay Jordan na hinding-hindi niya sasabihin sa kanyang kapatid ang tungkol dito, baka maapektuhan nito ang relasyon nina Jordan at Victoria. Okay lang ako. Buti na lang at dumating sina Jordan, Salvatore at Dragon sa tamang oras. Kung hindi, nadungisan na sana ako ng mga bastos na yon. Salamat, Jordan. Napakatapang mo sa Houston. Habang nagsasalita si Emily, hinawakan niya ang kamay ni Jordan para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Hiyang-hiya si Jordan. Ang maliit na batang babae na ito ay tila nagpapahiwatig ng isang dobleng kahulugan. Maaaring hindi maintindihan ni Victoria at Norman, ngunit naiintindihan niya. Si Victoria ay laging nangungulila sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkaalis ng kanilang mga magulang, inalagaan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na parang sariling anak. Payag pa siyang maging jowa ni Russell para sa kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig niya ang sinabi ni Emily, agad na napuno ng killing intent ang mga mata ni Victoria. Bumalik siya sa pagiging dominanteng presidente ng Orlando. May mga taong gustong saktan ka ng ganito. Sino sila? Tumawag ka ba ng pulis para arestuhin sila? Sisiguraduhin kong mananatili sila sa kulungan habang buhay. Sumagot si Emily, sis, patay na silang lahat. Natigilan si Victoria. Patay-patay. Si Victoria ay maaaring ituring na isang medyo malupit na babae, ngunit kahit na siya ay hindi kailanman naisip na pumatay ng sinuman. Paliwanag ni Emily. Pinatay ni Salvatore ang isa sa mga G-Stard habang ang iba ay tila nagpakamatay. Kumulot ang noo ni Norman at nagtanong, kilala mo ba kung sino sila? Huminto si Jordan. Hindi niya sinabi ang pangalan ng kapatid niya. Una, hindi sigurado si Jordan kung si Jess ba talaga ang nasa likod nito. Pangalawa, kung sila ay mga tauhan ni Jesse, hindi nila maaaring ipaalam kay Norman at sa kanyang pamilya dahil wala siyang pagkakataon laban kay Jesse. Kaya ang tanging nasabi ni Jordan ay, nag-imbestiga pa ako. Huwag kang mag-alala, Tio. Si Emily ay kinidnap pangunahin dahil gusto nilang makuha ang iyong kinaroroonan mula sa kanya. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit sa hinaharap. Tumango si Norman. Mr. Jordan. Nakaramdam ng awkward si Jordan nang marinig siyang magsalita sa kanya ng magalang. Marahil sa mga tuntunin ng katayuan, si Norman ay talagang isang antas na mas mababa kaysa sa Jordan. Kung hindi nagkakamali si Jordan, si Norman ay nasa uring manggagawa habang si Jordan ay nasa elite boss level. Gayunpaman, si Norman ay ama ni Victoria pagkatapos ng lahat. Ayaw niyang tawagin siya ng ganoon ng biyenan. Sinabi ni Jordan, Tito Norman, pakitawagan mo lang akong Jordan. Napangiti si Norman. CJ. Jordan, ano na ang plano mo ngayon? Hanggang kailan mo balak manatili sa Deadman's Island? Kinagat ni Emily ang kanyang hita ng manok at sinabing, manatili ka ng 1 buwan. Gusto ko pa ring turuan mo akong lumangoy. Natuwa si Salvatore sa pag-iisip na nakasuot ng swimming costume si Emily. Sure. Ang galing ni Mr. Jordan sa paglangoy ay top-notch. Gayunpaman, sinabi ni Norman, Jordan, iba ka sa karaniwang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon. Ang iyong pamilya ay may napakalaking mapagkukunan at kapangyarihan na wala sa mga tagalabas. Hindi ka na bata. Sa tingin ko, dapat kang tumuon sa pagkumpleto ng misyon sa lalong madaling panahon. Panahon na para malaman mo ang tunay na lakas at pundasyon ng iyong pamilya sa halip na sayangin ang iyong lakas at oras sa pag-ibig. I wonder kung sang-ayon ka sa akin. Seryosong sagot ni Jordan, Uncle Norman, hindi ko rin intensyon na magtagal sa Deadman's Island. Sa oras na makarating si Jemmy sa kanyang destinasyon at mapunta, pupuntahan ko siya at huhulihin kaagad. Victoria, sana ay pumunta ka sa kabisera at hanapin si Lauren at magkaroon ng relasyon sa kanya.
Ano sa palagay mo? Tumango si Victoria. Sige, gusto ko ring makilala si Lauren. Nang marinig ni Emily na malapit nang umalis si Jordan ay napabuntong hininga siya. Lene, fine. Go, all of you. Kung hindi, kakainin niyo pa ang pagkain natin. Napangiti si Victoria. Nang makitang nagalit ang kanyang nakababatang kapatid na babae, sinabi niya kay Jordan, Jordan, gusto ni Emily na matutunan ang backstroke. Nakatanggap ka na ng propesyonal na pagsasanay sa paglangoy mula pa noong bata ka. Turuan mo siya bago ka umalis. Tumango si Jordan. Naman. Tuturuan ko siya pagkatapos ng hapunan. Agad tumakbo si Emily at sinunggaban si Jordan. Tapos na ako sa hapunan. Tara na. Turuan mo ako ngayon. Mukhang walang magawa si Jordan. Pero hindi pa ako tapos. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na silang dalawa sa swimming pool sa villa. Tunay na bihira na ma-enjoy ang ganoong karangyang swimming pool sa tuktok ng bundok sa Deadman's Island. Seryoso nga si Jemmy sa kanyang mga luho. Nakasuot ngayon ng dilaw na bikini, nakakataba ng puso ang figura ni Emily. Gayunpaman, bagamat kahanga-hanga ang kanyang figura, ipinakita pa rin ni Emily ang pagiging inosente ng isang batang babae. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Jordan nang walang pag-aalinlangan at sinabing, Jordan, turuan mo akong lumangoy. Gusto kong matuto ng backstroke. Sabay na lumusong sa tubig sina Jordan at Emily. Itinuro ni Jordan, maaari kang magsanay ng lumulutang sa iyong likod muna. Maaaring mahirap lumutang sa iyong likod kung ang iyong katawan ay masyadong tense. Kaya, kung gusto mong matuto ng backstroke, kailangan mo munang lumutang sa iyong likod. Okay. Turuan mo ako. Turuan mo ako. Itinuro ni Jordan si Emily ng paisa-isa. Sa kasamaang palad, napakaganda ng figura ng batang babae. Nakalutang siya sa kanyang likuran at hindi napigilan ni Jordan ang palihim na tingin sa kanyang mga hubog. Buti na lang at 2 oras na siyang nakasama ni Victoria kanina at ubod ng lakas. Kung hindi, paano ito titiisin ni Jordan? Walang pakialam si Emily. Kahit ngayon ay hindi niya iniiwasan si Jordan. Matapos matuto sa kanya ng ilang sandali, hinawakan niya ang braso nito sa pool at nagtanong, Jordan, hahanapin mo ba talaga si Jess? Hindi ba pwedeng manatili ka pa sa Deadman's Island ng ilang araw? Pinitik ni Jordan ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri. Wala akong oras. May negosyo akong gagawin. Maging mabuti at huwag maging malungkot. Nagpout si Emily. Then, the next time we meet, ibig sabihin malalaman mo na ang sikreto ng pamilya mo. Napangiti si Jordan nang marinig iyon. Tiyak. Talagang tatapusin ko ang misyon ng pagsasanay at malalaman ang sikreto ng aking pamilya. Ang pag-alam sa sikreto ng kanyang pamilya ang tanging gusto ni Jordan ngayon. Nagpatuloy si Emily sa pagsisiyasat. Kung gayon, pagkatapos mong malaman na ang iyong pamilya ay lalong makapangyarihan at hindi ka isang ordinaryong mayaman na tagapagmana ng ikalawang henerasyon, na baka mas makapangyarihan ka pa sa inaakala mo, hindi mo na ba magugustuhan ang mga ordinaryong tao na tulad namin? Hindi mo na ba ako magugustuhan ng kapatid ko? Mula sa mga salitang iyon, masasabi ni Jordan na maaaring nahulog si Emily sa kanya dahil sa nangyari sa sasakyan. Posible rin na ang nangyari sa sasakyan ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan niya kay Jordan. Sabi ni Jordan, Emily, I have to tell you clear that I'll always like your sister. However, it's impossible between us. Forget what happened previous. You should find a man who only has eyes for you. Kung susundin mo ako, you'll always be behind Lauren and your sister. Nanlilisik ang mga mata habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, tumango si Emily. Sige, hahanap ako ng lalaking para lang sa akin ang mga mata. Tumango si Jordan bilang kasiyahan. Gayunpaman, biglang tumayo si Emily at hinalikan siya. Mahal kita. Sa ruta mula sa karagatang Atlantiko hanggang karagatang Pasipiko. Sa Zephyr 3 ni Jordan. Tinitigan ni Tim ang mukha ni Jemmy bilang paghanga at hindi napigilang purihin siya. Too handsome. Too handsome. How will be such a handsome and dashing man like Mr. Jemmy in this world? Mr. Jordan always told us that you are the most handsome person in the Steele family. Hindi ako naniwala noon. Napakagwapo na ni Mr. Jordan. Paano kaya magkakaroon ng mas gwapo sa kanya? Nakikita kita ngayon, totoo nga. Mr. Jemmy, ako ay lubos na nabighani sa iyong kagwapuhan.
Mangyaring payagan akong maging iyong pinakatapat na tagahanga. Tama si Jordan. Sa karakter ni Tim, siguradong pipilitin niya ang lahat para sip-sip kay Jemmy. Kinabahan si Tim. Noong una siyang dumating sa Deadman's Island at nakita niya ang napakaraming bangkay sa lupa, sa sobrang takot niya ay hindi siya nangahas na bumaba ng eroplano. Naisip niya na mas ligtas na magtago sa eroplano. Sinong mag-akala na gagawa ng diversion si Jemmy at agawin ang eroplano? Bilang isang hindi mahusay sa pisikal na labanan, si Tim ay napapaligiran ng 100 tao, kabilang ang Phoenix. Sa sobrang takot niya ay halos mawalan na siya ng malay. Napangiti si Jemmy. Sa totoo lang, wala siyang balak na saktan ang mga tauhan ni Jordan. Kahit sa 1-0 gwardiya na yon, nawalan lang siya ng malay. Bukod dito, si Tim ay pinagkakatiwala ang aide ni Jordan. Hinding-hindi siya sasaktan ni Jemmy. Sabi ni Jemmy, "Brat, maganda ang panlasa mo at magaling magsalita. Pero medyo pangit ka. Anong pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Tim." Hindi napahanga si Jemmy. "Tim? Hindi ka lang pangit, boring din ang pangalan mo." "Say, Jordan has such lousy taste in subordinates. In the future, hindi ko lang siya kailangang ipakilala sa mga magagandang babae, kailangan ko rin siyang padalhan ng mas magandang subordinates." Nakakaawa ang itsura ni Tim. "Binigyan ako ng lolo ko ng pangalang ito. Hindi ito ang pinakamasama sa pamilya ko. Tom ang pangalan ng kapatid ko. Mas boring pa sa akin." "Hahaha. Tim at Tom. Ang galing ng lolo mo sa pagbibigay ng pangalan." Hindi napigilan ni Jemmy ang matawa. Nang makita ito, ipinagpatuloy ni Tim ang pag-aaliw kay Jemmy. "Hindi lang yun, Jim ang pangalan ng tatay ko. Hulaan mo kung ano ang pangalan ng kuya ng tatay ko." Umiling si Jemmy. Hindi niya talaga maisip. Inihayag ni Tim. "Joe. Ang ganda talaga ng mga pangalan ng pamilya mo, hahaha." Unti-unting naunawaan ni Jemmy kung bakit si Tim ang pinili ni Jordan bilang subordinate niya. Bagamat hindi siya masyadong may kakayahan at walang gaanong lakas sa pakikipaglaban, siya ay napakabilis at napaka-interesante. "Tim, you are quite humorous. Buti na lang pangit ka at Dul ang pangalan mo. Kung hindi, I would really want to recruit." "Ikaw." Nagmamadaling sinabi ni Tim, "Pwede kong palitan ang pangalan ko. Kung hindi mo gusto ang hitsura ko, pwede akong magpaplastikan. Palagi kong hinahangaan si Mr. Jemmy, payagan mo akong pagsilbihan ka." Alam ni Tim na ang kasalukuyang misyon ni Jordan ay makuha si Jemmy. Siyempre, hindi niya talaga pagtataksilan si Jordan. Gayunpaman, si Jemmy ay isang napakatusong tao. Baka hindi siya mahuli ni Jordan mag-isa. Sa makatuwid, nais ni Tim na manatili sa tabi ni Jemmy bilang isang espiya. Kapag dumating na ang panahon, makikipagtulungan siya kay Jordan para hulihin siya. Nagulat si Jemmy. "Oh, payag ka bang magpaplastikan para sa akin? Sige, pagdating natin sa South Korea, humanap ka ng plastic surgery hospital. Kung magtagumpay ka sa pagpapaganda ng iyong hitsura, puntahan mo ako at kukunin kita. Kung hindi, mawala ka. Huwag mo na akong hanapin. Pinakaayaw kong makakita ng mga pangit na halimaw, lalo na iyong mga halimaw na nabigo sa plastic surgery." Nagulat si Tim. "Mr. Jemmy, pupunta ka sa South Korea." "Saan ba talaga?" Sumagot si Jemmy, "The Blue House." "Ang Blue House?" Napatulala si Tim. Matapos manahimik ng mahabang panahon, nagtanong siya sa nanginginig na boses, "Blue House?" Tumango si Jemmy. Napalunok si Tim. Ang lugar na iyon ay hindi isang lugar na maaaring puntahan ng mga ordinaryong tao. Ito ang tirahan ng pinakamataas na otoridad. Tanong ulit ni Tim, "Nabalitaan ko sa iyo na naghahanap ka daw ng babae." Bahagyang sinabi ni Jemmy, "Tama. Interesado ka bang makipaglaro sa mga menor de edad na babae?" Halos bumagsak ang mga binti sa ilalim niya, nanlambot ang mga binti ni Tim habang nakaluhod sa takot. Hindi, talagang hindi ako interesado." "Mr. Jemmy, mag-iaring huwag mo akong ibilang. Gusto kong mabuhay." Naisip ni Tim sa sarili, ang bangis talaga ni Mr. Jemmy. Napaka-wild niya at nakipagsapalaran. Siya ay nangangahas na saktan ang sinuman. Kung mayroon man, natuwa si Tim na nasa ilalim siya ng Jordan. Kung nasa ilalim siya ni Jemmy, maaaring mamatay siya sa loob ng 6 na buwan at hindi niya alam kung paano siya namatay.
Makalipas ang ilang oras, huminto si Zephyr 3 sa isang tigang na lupain sa labas ng Seoul. Nagkataon na dito na napadpad si Jordan noong nauna siyang dumating sa South Korea. Tila ang dalawang magkapatid, sina Jemmy at Jordan, ay magkatulad sa maraming paraan. Kung tutuusin, parehong pagsasanay ang kanilang natanggap mula pa noong bata pa sila. Pagkalapag nila, nagtanong si Tim, Mr. Jemmy, hindi ka ba pupunta sa Zephyr 3 sa Blue House? Paano mo balak pumunta doon? Kailan ka pupunta? Hindi siya sinagot ni Jemmy. Sa halip, tinawag niya ang isang gwapong subordinate at sinabing, Jae, taga South Korea ka. Dalhin mo si Tim sa pinakamagandang plastic surgery hospital dito. Ibalik mo siya para makita ako kung magtagumpay ang operasyon. Kung hindi, itabi mo siya. Seryosong sabi ni Jae. With that, hinawakan niya ang braso ni Tim at dinala siya pababa ng eroplano. Marunong lang magsalita ng malaki si Tim. Ang ideya ng pag-plastic surgery ay isang hakbang lamang upang manatili sa tabi ni Jemmy. Paano nga ba naglakas loob si Tim na sumailalim sa plastic surgery? Natatakot pa siyang magpatotoo. Mr. Jemmy, I can go alone for plastic surgery later. Let me follow you to the Blue House. Napangiti si Jemmy. Napakapangit mo. Kapag nakita ka ng medyo maliit kong kasama, maiinis siya. I wish you success with your plastic surgery. Kapag nakita ni Jordan na mas gumwapo ka, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Patuloy na sumisigaw si Tim, ngunit ang malamig na subordinate na ito na nagngangalang Jae ay tinulak siya sa isang pulang Ferrari at sa Seoul. Umupo si Tim sa kotse at nakiusap kay Jae na huwag siyang dalhin sa plastic surgery. Gayunpaman, hindi na tinag si Jae. Alam ni Tim na ang lahat ng mga subordinates ng pamilya Steele ay sumailalim sa mahaba, mahirap na pagsasanay. Matapos maglabas ng misyon ang kanilang Panginoon, tatapusin nila ito anuman ang mangyari. Buntong hininga, kailangan kong magpaalam sa aking mukha ngayon. Baka maging isang internet celebrity ako. Tumingin si Tim sa salamin at bumuntong hininga. Gayunpaman, sa pag-iisip, hindi magiging masama kung ang plastic surgery ay maaaring maging gwapo sa kanya, at hindi niya kailangang gumastos ng sarili niyang pera dito. Lalo na kung nagbunga ito ng mas maraming magagandang babae ang nagkagusto sa kanya. Jae, lahat ba ng subordinates ni Mr. Jemmy ay may Ferrari? How cool! Mr. Jemmy is really good input for good image. Every subordinate is at the level of a male god. Pinag-isipan ko na. Hindi na ako lalaban. Kung matagumpay ang plastic surgery ko, bibigyan mo ba ako ng Ferrari? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Jae. Naman. Tuwang-tuwa si Tim. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang ospital na tinatawag na Gire Plastic Surgery Hospital. Pagpasok nila, may nakita si Tim sa hall. Napakaganda ng figura ng babaeng ito. Higit sa lahat, naramdaman ni Tim na nakita niya ang babaeng ito noon pa. Hindi ba pinsan yun ang dating asawa ni Mr. Jordan? Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng masikip na puting pang-itaas, isang pares ng maong, isang cap at isang maskara. Ito ay isang napakababang damit. Kung ordinaryong babae lang, hindi siya mapapansin ni Tim. Gayunpaman, ang babaeng nasa harapan niya ay may magandang figura. Ang parehong damit sa isang ordinaryong at isang babae na may magandang figura ay parang dalawang magkaibang mundo. Ang mga kasuotang angkop sa anyo ay nagpatingkad sa kanyang ipinagmamalaki. Isa pa, napaka-seductive ng mga mata ng babaeng ito. Kahit isang sulyap lang, hindi siya makalimutan ni Tim. Naalala niya tuloy na dumalo si Elle sa kasal nina Jordan at Lauren. At itong babaeng nauna sa kanya ay siguradong si Elle. Agad namang lumapit si Tim para batiin siya. Tinapik niya ang balikat nito at nagtanong, "Hello beauty." Napatingin ang babae kay Tim. Nagpatuloy si Tim. "Ikaw si Elle, di ba?" Ang nakababatang pinsan ni Hailey. Laking gulat ni Elle. Akala niya fan lang si Tim. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging napakatanyag pagkatapos sumali sa talent show ng Idol Creation Camp. Milyon-milyon na ang bilang ng mga tagahanga sa kanyang opisyal na Instagram account. Noon lamang tinanggal ni Elle ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang perpektong mukha. "Ikaw, Lee." Umiti si Tim, "Ako ang pinakapinagkakatiwalaang aide ni Mr. Jordan, Tim. Hindi mo ba naalala? Nagkita kami sa kasal ni Mr. Jordan." Haha. Noon lang naalala ni Elle. Masayang sinabi niya, "Hello, Tim."
Bakit nasa South Korea ka? Nasaan si Jordan? Nasa South Korea din ba siya? Mula nang huli silang magkita, nagawa ni Elle ang isang matagumpay na debut sa industriya ng entertainment at naging isang sikat na celebrity. Ang lahat ay salamat kay Jordan. Bilang karagdagan, mula nang malantad ang pagkakakilanlan ni Jordan, sinimulan na niya itong magustuhan at gusto siyang ituloy. Kaya naman, talagang gusto niyang malaman kung nasaan siya. Wala dito si Mr. Jordan. Nandito ako para sa plastic surgery. Ano ang ginagawa mo dito? Sagot ni Tim. Medyo nadismaya si Elle nang marinig niyang wala si Jordan. Oh, nandito ako para magsagawa ng regular na maintenance. Dati, espesyal na pumunta si Elle sa plastic surgery hospital na ito para mag-plastic surgery. Sa pangkalahatan, ang isa ay kailangang gumawa ng regular na follow-up na maintenance work pagkatapos sumailalim sa plastic surgery. Kaya naman, nakamaskara at nakakap siya dahil ayaw niyang makilala ng mga fans. Biglang naalala ni Tim ang sinabi ni Salvatore na maganda ang figura ni Elle, ngunit hindi ganoon kaganda ang mukha nito. Siya ay dating napaka-ordinaryong hitsura. Napakaganda niya ngayon dahil nagpaplastikan siya. Nagmamadaling sinabi ni Tim, Miss Elle, nagpaplastikan ka sa ospital na ito. Tumingin ng mabuti si Elle sa paligid. Buti na lang at nasa South Korea sila at karamihan sa mga tao ay hindi nakakaintindi ng English. Tumango siya. Pero huwag mong sabihin kahit kanino. Hindi alam ng mga fans ko na nagpaplastikan ako. Kung gagawin nila, hindi na sila magiging fan ko. Hindi maikakaila na natural ang naging plastic surgery ni Elle. Bukod sa mga nakakakilala sa kanya noon pa man, walang makakapagsabi na naoperahan siya. Paulit-ulit na tumango si Tim. Huwag kang mag-alala, ikaw ang pinsan ng dating asawa ni Mr. Jordan. How would you dare to spread rumors about you? I see that your plastic surgery is very good. Can you introduce me to your plastic surgeon? Tumango si Elle. Okay, sumama ka sa akin. With that said, dinala sila ni Elle sa isang office at nagpakilala sa kanila. Tim, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito si Dr. Cheol na nagsagawa ng plastic surgery para sa akin. Siya ay napaka-experience sa larangang ito. Maaari mong hayaan siyang mag-opera ng walang anumang pag-aalala. Mabilis na pumunta si Tim para makipagkamay kay Dr. Cheol. Hello. Gusto kong maging gwapo. Please take a look at me. Maingat na pinalaki ni Dr. Cheol ang mukha ni Tim at sinabing, maaari ka naming bigyan ng double eyelids at itaas ang iyong nose bridge para gawin itong mas three-dimensional. Maaari ka rin naming bigyan ng mas malinaw na baba at pahabain ang iyong mga linya sa mukha upang ang iyong side profile ay magmukhang mas malinaw. Bilang karagdagan, ang iyong mga labi ay medyo makapal. Iminumungkahi kong payatin mo ang mga ito. Hindi masyadong magaling ang English ni Dr. Cheol pero may interpreter sa tabi niya. Pagkatapos marinig ito ni Tim, tinanong niya, ano ang mangyayari sa akin pagkatapos kong matapos ang lahat? Kinuha ni Dr. Cheol ang larawan ni Tim at in-edit ito sa isang tablet. Kailangang sabihin na ang teknolohiya ng South Korea ay nangunguna sa mundo. Ang ospital na ito ay maaaring agad na gayahin kung ano ang magiging hitsura ni Tim pagkatapos ng operasyon. Nang matapos si Dr. Cheol ay ipinakita niya ito kay Tim. Sir, tignan mo. Ito ang magiging hitsura mo pagkatapos ng plastic surgery. Nang makita niya ang larawan, tuwang-tuwa na tumayo si Tim. Ako ba yan? This is too cool. Siyay, kahit ang sakit ay patayin ako, gagawin ko pa rin. Pagkatapos kong maging gwapo, maaari akong magkaroon ng maraming babae hanggat gusto ko. Tuwang-tuwang sinabi ni Tim kay Jai, hindi mo kailangang mag-alala na makatakas ako. Talagang magpapaplastikan ako. Pumunta ka na at magbayad. Ngumisi si Jai bago lumingon kay Dr. Cheol. Ayusin mo siya para sumailalim ka agad sa operasyon. Nagmamadali kami. Ngumiti si Dr. Cheol. Malaki ang gasto sa operasyong ito. Ito ay nagkakahalaga ng $400,000. Karaniwang hindi masyadong naniningil ang ospital na ito para sa mga lokal na South Korean. Ngunit mag-quote sila ng napakataas na presyo para sa mga dayuhan. Malamig na sabi ni Jai, bibigyan kita ng $500,000. Ayusin agad ang operasyon niya. Nagmamadaling yumuko si Dr. Cheol at sinabing parang nagdadasal sa Diyos ng kapalaran, sige, ayusin ko agad. Lumabas si Jai ng opisina at pumunta sa front desk para magbayad.
Noon lang, pumasok sa ospital ang ilang binata na may tinina na buhok. Bang! Ipinatong ng isang lalaki ang kanyang kamao sa front desk at kumuha ng litrato. Tinanong niya ang receptionist, "Hoy, nasaan ang babaeng ito?" Napatingin si Jay sa litrato. Si Elion. Lumingalinga ang mga mata ni Jay sa paligid, ngunit walang nagawa. Natakot ang receptionist at sinabing, siya nasa opisina ni Dr. Chill. Nagmamadaling pumasok ang mga lalaki sa opisina ni Dr. Chill. Nang makita nila si Elle ay agad nila itong sinunggaban. Bitawan mo ako. Sino ka? Sinubukan ni Elle na makawala, ngunit hinawakan ng isa sa mga lalaki ang kanyang pulso at hindi siya makagalaw. Nang makita ito ni Tim ay agad siyang tumayo. Hoy, sino ka? Hayaan mo. Gayunpaman, ang mga lalaki ay mga South Korean at hindi nila maintindihan si Tim. Sa sandaling ito, nakita ni Tim si Jae na bumalik at agad itong tumawag. Jae, ikaw ay taga South Korea. Ito ang iyong teritoryo. Ingatan ang mga huligan na ito. Kumulot ang noo ni Jae sa mga batang gangster na iyon, hindi alam kung dapat ba siyang makialam sa bagay na ito. Kung hindi siya makikialam, malamang na si Elle ay inaatake ng mga lalaking ito. Ngunit ano ang kinalaman ng mga problema ni Elle sa kanya?